morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng iyong lingkod. So today is November 12, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Ivory Street, Tandang Sora, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may LRT1 Roosevelt Station po sa may North Entrance. Sa Ramon Magsaysay, Bago Bantay, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan po, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. So, we need to be able to make that comparison in the next couple of weeks. Ito namang mga billboard-only project lang, Kong Terry. Looking at the reports, nakalagay parang 2022 pa. So, 3 taon na ang lumipas, wala pa rin maski kaunting construction ang nangyayari dito sa billboard-only project nito. Well, to be clear, yung mga billboard-only project, hindi naman namin sinabi na billboard-only. So, I think it was placed there for emphasis na these are incomplete projects, particularly na ibig sabihin, even if you target at complete sa sumbong sa Pangulo website or in your own DPWH website, it will actually be visited by other DPWH officers, and they deem it na piping yung haba niya. Okay. So kumbaga, hindi, kahit sabihin nyo na, hindi, 100% yan, nakalagay na, completed, ano ba, hindi ka marunong pa magpada, sorry doon, completed nakalagay lang eh, hindi nag-contain, doon ka lugar eh, nabitin ho yung haba ng mga proyekto. Itong kausap ninyo on that specific project, Kong Terry, na sinabing completed, napuntahan ba niya talaga, bahagi ba siya nung team na supposedly ay tatapos gagawa nitong proyekto na ito? Oo. So, sabihin, for example, even if example na ng mga taga-Davao, yung DPWH sa Davao, no? Davao City or Davao officials na, even if they say na it's completed actually, para other DPWH officers went there to actually validate kung talaga tama yung haba niya. Diba? So, kumbaga, they're actually disputing the report that it is actually completed. Yan. Magpapalit tayo ng ways ngayon. Pupunta ako doon sa 19 na kongresista iimbitahan sa pagdinig sa Senado ng mga flood control projects. Ano po ang insider report ninyo ukol dito? Pupunta nga ba yung ilan o yung lahat nitong mga inimbitahang kongresista sa Senate Blue Ribbon hearing? Well, hindi ko pa actually nakita yung invitation. So, iiwan natin. Hopefully within this week or within the next week. This is for Friday na. Hindi pala for Friday. Friday na no. Hopefully, I think we will have to decide today on this, on how it will be. Hindi ko pa alam actually. Yeah. Kung they will go to the Senate or they will go to the ICI. Okay. To court. Kasi syempre, meron pa rin talaga yung interparliamentary courtesy. So, hindi ko alam kung babasagin ng Senado yun. So, and by making ethics, hindi ko alam kung the website, it's not compelling document naman. Parang invitation to congressmen. Parang kayo kung gusto nyo magpakita o hindi. I think gano'n nata yung well, may president na yan, si Tommy Tiangco Nefteri, di ba, na nagpunta na siya. But how will you decide on whether pupunta ba sila o hindi? Will it be decided by the collegial body or personal decisions na yan? No, ultimately it will remain a personal decision as whether or not they will go to the Senate. Okay. Kasi to be very clear, may papunta naman doon ni Congressman Tiangco doon. It was a volunteer act. Well, he presented himself to go there. Yeah. So which patakain ba? Which proves na hindi naman cast in stone yung you cannot appear in the other house, di ba? Oo. So, for example, in the same manner, for example, in our committee, the House Infrastructure Committee, parang we were very conscious na we couldn't invite senators to appear before our committee on flood control. Kasi nga, siyempre there exists
inter-parliament courtesy. And papanindigan po yun. Pinanindigan mo namin. Oh. Akala ko pag invitation kung Terry, di ba parang it has to course through either the Senate President or the House Speaker. Pero yung pagpunta doon ay volunteer pala. Hindi pala kailangan ng approval of either the House Speaker or the Senate President. Wala, hindi. Siguro, I guess, for courtesy, pinabot ko through the sense of the houses. Pero, ultimately, it is a personal decision of a member of Congress whether or not to attend the hearing of the other house. When po mag-start yung yung inyong investigation or hearing into the farm-to-market road and all that? Well, hindi pa ko na-refer if it will be referred to the committee. But hopefully, during this return of Congress, refer din po yung SMRE, farm-to-market roads and super health centers and local government projects. If it will be referred to our committee, we will see it, of course. Isingit ko lang, before I turn it over to Rica and Terry, anong ginagawa ng lower house relative to yung mga dilubyong nangyari sa Cebu at dito sa northern Luzon? I mean, parang you're awfully quiet about it. Well, hindi naman. Internally, meron ng mga fund drive na ginagawa po yung mga kongresista. No? So either magko-commit kung gaano kalaki po yung ibigay ng po mga individual congressmen. Kung minsan may mga the entire salary will be donated to the drive for the different disasters. So meron kami internal group chat para po sa pag-list ko ilan mo yung gaano kalaki, gaano kaliit po yung itutulong po ng mga congressista. Pero institutionally, siyempre, we will support yung pong gusto kung kapuso yung pondo para sa ilong sa mga tao. Siyempre, we are ready to pass supplemental budget for that. Parang hindi pa naman mga I think sapat pa ho yung pondo para doon sa relief and health. Opo. Kung kaya ako naman tatanong ko about the accountability clearance kay former Congressman Dalco, nakarating na po ba ito sa inyo? And ano yung basta doon? Well, ang pagkakaintindi ko, siyempre, nag-resign na po si Congressman Polo sa Kongreso. So, yung proseso po ng paglabas, ayun po yung ginagawa. Yung na proseso ng ginagawa ko, lahat ng tao po, ginagawa ko ata ng kanya pong opisina. So, mas kailangan na unawaan ko. And I think there's a bit of an uproar because of that. No? Pero, we'll leave it to the House to decide general publicly. Kasi I think sila natin nagpaproseso nito pong exit clearance ni Congressman po. Alright. Thank you for your time, Kong Terry. We'll see you again soon. Hopefully dito na sa studio. Yes, good morning. Thank you, Terry. Salamat. Magandang umaga. All right, the Representative Terry Rayton. Siya po ang Bicol Saro Party List Representative Chairperson of House Committee on Public Accounts and co-chair of the House Infrastructure Committee. And if you need to know more about his biodata, please go to our website. Ay, sarili sa website. Ang oras, Rika! Oras natin, 9:43 in the morning. Oras sa dito inyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS po isang yan. Balita Bakal sa DZMM. Basta AM DZMM. Yolo Pascual po, sa ubo at higa, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule. 20 para sa pagkasagawa ng technical inspection at forensic validation sa 400 sa pagkakit isa ng mga waste flood control project. Naging 2.5% o kakaskat ng panggibo. Ang flood control project mula sa magigit 232,000 sa mga INTA projects sa tansang mula 2016 hanggang naging taon. Dito sa December 14 para sa DZHU sa Pilipinas, Trinidad sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Standby, Val Gonzales, Boy Gonzales. Alam po niyo mga kuyang mga ating sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lingkod. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink, especially formulated para sa healthy aging,
at daily nourishment ng katawan. Ang malaking tuloy ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Kasi full packed with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga masabuhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ating mga sarili. Kaya pag-uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong magulang. More time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pediatric Development and Rehab Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Number 1. Tay, papasok na ako. Huwag niyo kalimutan inumin itong S Plus Gold. Nay. Para lumakas kayo with proper diet and exercise. Salamat anak at binilan mo kami ng nanay mo ng N Plus Gold. Tay, inumin niyo ang S Plus Gold at sabayan niyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat anak sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Noon, sila, ikaw ngayon, ipadama sila ng iyong pagmamahal. N Plus Gold. Mama, daming time para lahat ng gusto niyo. Mama, daming time sa iyong detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Araw-tasas po. Nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. Rightness. Kaya sa butika, laging itanong, may rightness ba ito? If symptoms persist, consult your doctor dapat pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya. Pero, di kalidad, try it. Check sa quality, check sa affordability. Charm Fabric Conditioner with Clean Fresh Technology. May antibacterial na at kapsul sa bango ang sabi. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo. Itodo ang volume ng inyong cellphone, radio at TV. Dahil kapag nahuli natin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang pamasko 1,000 pesos. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot pa ang aming word of the day, mamamasay rin ang aming DZRH mini component. Plus, meron pang dagdag kandidato na Noche Buena Basket mula sa DZRH at Pride Detergent. Kaya, tutok na! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman naman ang paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Sa paalala mula sa MS3, naniniwala ng mabuti ang Pinoy. Ngayong Nobyembre, i-celebrate ang birthday mo sa Star City. Libre ang may birthday ngayong November. Basta may kasamang ating-apat na kumpanyas. Ang apat hanggang 10 na kasama ay may 10% discount bawat isa. Tara na at ipag-iwang ang iyong karawan sa Star City. From July 4, 2025 to June 24, 2026, guide their rate number FED-44045. Kailangan nyo ng gamot pero gusto nyo makamuran. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapamudur. Dapat bilang basta makamuran. Pagdating sa gamot, dapat tayo sa dekalidad at abot kaya. Kindness, daan, di lahat ng murang gamot, pare-pareho ang kalidad. Kapag ang suga ng nakataya, dapat maging maingat at mapaluri. Hanggang maaari, alamin sino ang gumawa ng gamot at bibilhin. Dumaan ba ang mga ito sa quality test para masigurong pinpas ang mga gamot? Lahat ng yan, maaasahan mo ng the right bet. Dahil gusto ng right bet, nagpumalit kayo. Kapag may kailangan gamot para hindi mapamahal, magtanong kay right bet. Ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Time para lahat ng gusto niyo. Mama, daming
Champion Quick Wash Technology. Less tayo sa labada, more tayo sa pamilya. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. It's a glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Kaya certified para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACN ISO certified world class quality. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Sa champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan. Na lahat dahil may assurance naman na darating within 3 to 5 days po, darating yung kakulangan around 57,000 more na food bank galing sa DSWD at tatatabipulan na po yun. Itatawid na lamang dito sa isla po, Sir Peter. At yung DOH naman ay tumutulong din, nagpadala mismo pumunta ang regional director si Arnie Grace Castillo para naman sa mga gamot na kailangan. Gayon din ang DICT po nagpadala ng 37 Starlink at humingi pa tayo kay Secretary Henry Aguila ng 30 additional Starlink po para yung mga komunikasyon natin pag interrupted dahil po hindi functioning ng maayos ang smart PMC at sa ngayon dito intermittent po o patay-patay Ang kuryente po, Governor Patrick, ang kuryente po. Ang kuryente po, gaya ng sinabi ko kanina, ang restoration ay nasa 5% pa lamang po at umaasa tayo na tataas ito sa mga susunod na araw dahil may mga nagpapilala na rin po ng tulong. Yung Masbate po ay nagpadala na pagdating sa Katanduanes yung kanilang mga linemen para tumulong po sa restoration. At meron na rin pong mga nakausap na natin ng OCD at nagkaroon na rin po ng aerial evaluation yung OCD at nakahingi rin tayo ng tulong na bigyan nila tayo dahil po maraming mga around 25,000 po na bahay ang totally at partially damaged at humingi tayo ng tulong ng mga yero, plywood at may mga mabubuting loob naman po mula sa pribadong sektor na nagsasabi na interesado rin silang tumulong at ang OCD pati na po ang DSUD si Secretary Adeline nagpapasalamat kami dahil agaling responde at nagsasabi na magpapadala din po sila ng ilang tulong mga roofing materials po. So ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Catanduanes, Sir Peter, at kumbaga talagang medyo nalugmok ang Catanduanes pero babangon at babangon po muli ang mga Catanduanos. Although, yung pong mga isolated areas, paano po ninyo pinahahatiran ng mga relief goods? Yung isolated areas po, mabuti na lamang at merong naka-preposition po doon na mga DSWD boxes. At yung ating mayor naman ay nakikipag-coordinate sa atin via social media. Buti at padalhan natin ang Starlink bago po kumbaga na-isolate ang kanilang lugar. At sa ngayon po ay nagpaplano kami na humiram mula sa OCD ng helicopter para po makapagdala ng mga food packs para doon po. At sa ngayon dumating na yung D-130 additional food packs po na padala ng DSWD at saka yung MP Teresa Magbanwa ay dumating na rin po sa pier para magdagdag ng mga food packs. Yung tubig naman po ay nakausap namin ang Red Cross at ang OCD, gayon din ang DOTR. Sumalaw din po ang DOTR Secretary si Sergio Lopez at sabi niya ay yung kanyang mga desalination equipment ay maaari niyang ipahiram
para yung supply ng water na potable ay maging steady. Tuloy, So, Okay. Governor Patrick, Yes, po. yung pong binanggit ninyo kanina na mga 87,000 yung inyong mga evacuee, ano po, aba 30% mahigit yan ang inyong populasyon. yes po, 260,000 po kami at 88,000 po yung individuals na talagang mandatory evacuation po. Opo. Ano mo, Sir Peter, kung hindi namin ginawa, maaaring napakarami ng nasawi. Opo. Pero dahil mabuti na lamang sa coordination with DILG Secretary John Rimulya, pinadala niya ako ng kautusan na pwede ako mag-enforce ng mandatory evacuation at yun po, maraming salamat sa PSP, sa Philippine Army, Coast Guard at Red Cross dahil tinulungan po nila kami na magkaroon ng forced evacuation. Marami pong buhay, marami nagsasabi sa akin ngayon na salamat at na-enforce nyo dahil nakita nila po yung epekto. Governor Patrick, ang concern yung pong natira pa sa mga evacuation centers, are you okay until na nabibigyan po ba sila ng daily meals and support? Yes po, ang ano naman po, ang kultura ng mga Katandunganon ay hindi po mahilig mag-stay ng matagal sa evacuation centers. Pagka po okay na at wala na ang bagyo, dahil nga po madalas na kami dalawin, the next day po, dumidiretso na sila pabalik sa kanilang bahay. Hinintay lang po nila ng karamihan ng sihiran na okay na yung mga bahay nila, wala nang makakakuryente o walang nakadayan na lugar. Subalit yung iba po talagang nandudumo dahil kagaya sa Tungli area, coastal area po ito, pagbalik nila ay wasak ang kanilang mga bahay. So wala talagang natira, as in flattened to the ground. Meron naman po mga bahay sa San Miguel na ang baha po umabot hanggang bubong. Okay. So, yun po, yung mga ganitong sitwasyon, so I would say na meron pang ilan-ilan na natitira sa evacuation center, but it will just be about 10% of the total population na nag-evacuate po. Dinawin ko lang po, yung iba po, nag-evacuate sila hindi sa evacuation center ng gobyerno mismo. Yung iba po ay nag-evacuate sa kanilang kapitbahay o kaya doon sa mga relatives na may matitibay na bahay po. Okay. So, but in total po, 80,702 ang total na nag-evacuate sa kanilang mga bahay po. Dahil nga, ito yung isla po kami. So, halos lahat ay coastal areas po. At meron po isang isla na island, no? Within our province. Ito po ang tinatawag na Palumbanes. Ito na grabe din po dahil both sides po nagka-storm surge. At sa ngayon, nakapag-respond din naman kami, nakapagpadala na kami doon sa naikwento kong flattened to the ground ang kanilang mga bahay ng food bank. At ganun din po doon sa yung maliit na isla ng Palumbanes. At as we speak po, dinadala na via bangka naman po yung mga food packs papunta doon. Okay, Governor Patrick, thank you po for your very comprehensive update mula po sa Catanduanes at hindi po namin pababayaan na makalimutan ng inyong lalawigan. Maraming salamat po at kung kami may maitutulong, tatawag po kami ulit para sa updates mula sa inyong lalawigan. Thank you, Governor Patrick, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo at malaking tulong po ang media para may pagbigay alam ang kalagayan namin dito at mga tulong na kinakailangan para sa Catanduanes po. Mabuhay po kayo, Sir Peter. Maraming salamat po. Ayun din po, Sir Inan. Governor Patrick Azanza ng Catanduanes, na wala din kakalimutan po na sila din ay ang kauna-unahang pinayo nitong si Juan. At marami pong salamat sa mga nagpadala ng kanilang reaction tungkol sa ating kung kayo ang tatanungin, babasahin po namin itong bukas. Oo, pangako yan. Tama. Oo, samantala, susunod na po ang Kabayan kasama si Danny Buenate, ang oras alas 10:00.
Bayan. Opo, si Peter. Nakasama niyo rin po, Rica Lago, pero nagpapabati sa mabilis ang tigyaran mo ng Katanduanes ang mga tauhan nila ni Normelin ang Marino, kasama ni Bob kanina nakikinig. Salamat po. O, si batchmate Francis Rivera din, si Attorney Francis, sabi niya, noong nyo kami ni Rep Terry. Ay, thanks sila. Ganun? Okay. Mabuhay ka, Francis. We'll see you tomorrow and ingat. Good night. I want to wish my family a very Merry Christmas in St. Louis, Missouri, especially my daughter Madison, who will be born this Christmas. I'm going to miss opening up presents with her and watching her face and seeing her face on Christmas morning and watching her experience on the new face of the Christmas tree. The TCMM. Sige po, sir. Okay, ingat po. God bless po. Ayan, so nidrop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. So this is John pa rin, The Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.